Ulitin ko lang, salamat sa Panginoon. Sa isa po akong drug lord. Naku, baka may pulis dito, dati po yun ha. Isa po akong drug lord, 23 years na drug addict. Because of the power of God. Kaya nandito po ako ngayon. At salamat po sa inyong pastor. Actually po, isang punta ko po lang po dito nagkaroon na kagad ng partnership. And thank you po. Natanggap ko na po agad yung support. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At Pastor Ramil, thank you po. At nagpapasalamat din ako sa aking pastor na talagang napakalaki po ng expenses namin. Pag tumatawid kami ng Hong Kong, every Sunday po yun. Yung pinaka-rest day po namin, andun kami sa Hong Kong. Tumatawid kami ng 1 oras mahigit. Pagod, pero pag natapos yung gawain, nakapag-soul winning ka, nandun yung joy. At yung joy ang umuuko pa ng lahat ng pagod po. Ayun po. Kaya salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. At dako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Thank you po, Laloma. Maraming salamat po sa pangunguna po ng inyo pong pastor si Pastor Ramil. Ma'am, salamat po. God bless po. Okay, tayo tayong lahat. Bigyan natin ng mahabang oras yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Acts chapter 1, verse number 8. And then tandaan nyo po yun. Tatalon tayo sa verse number 41 hanggang verse number 47 ng Acts chapter 2. Siguro po dahil ilang verse lang ito, lahat po babasahin natin. Sabay-sabay po nating basahin. Acts 1:8 and then tatalon po tayo sa verse number 41 ng Acts chapter 2 hanggang verse number 47, 41 to 47. Say amen pag nandiyan na po kayo. Ganito ang pagkakasabi ng Biblia sa Acts chapter 1 verse number 8. Ready, read. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Verse number 41 ng Acts chapter 2. Ready, read. Then they that gladly receive his word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verse 44, and all that believed were together, all had all things common, and sold their possession and their goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Our topic is power. Christians' power. Let's pray. Panginoon naming Diyos, please, lagay mong yung mga salita sa aking bibig. At i-fill mo ako ng iyong spirit. Mahayag ka, madakila, at mapuri sa oras na ito. At tulungan mo ako na may deliver ang iyong mga banal na salita at mensaheng binigay mo po para sa iyong mga anak na mga nagpapagal, sa iyong mga anak na nagtsatsaga, sa iyong mga anak na tapat. At please, Panginoon kong Diyos na sa langit, ikaw ang magturo sa oras na ito. Sa iyong kadakilaan, sa iyong papuri, in Jesus' name we pray. Amen. Sa ating panimula, hindi na po ako magkapakatagal pa po, Sabi rito sa verse number 8 ng chapter 1. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano pala, merong power. And my question is this, do you use your power every day? Ginagamit ba natin ang kapangyarihang ito sa araw-araw ng ating buhay?
Sabi ng Biblia, after that the Holy Ghost is come upon you. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, meron kang kapangyarihan. Ibig sabihin, pag may Kristiyano ka, meron kang banal na espiritu. Hindi po ako nagpapaliwanag lang po ako. Malakas lang po talaga ang boses ko. Amen. Kaya sabi rito sa Zechariah chapter 4 verse number 6, sabi rito, punta po tayo sa Zechariah chapter 4 verse number 6. Sabi diyan, but hindi po yan. Sabi rito sa Zechariah chapter 4, verse number 6, then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor, sabi rito, nor by power, but by Spirit, said the Lord of hosts. As Christians, tatandaan po natin, meron tayong power. At itong power na ito, na dapat puspos tayo ng power na ito upang sa araw-araw ng buhay natin, makita at mahayag ang Panginoong Jesucristo. Because that is the purpose of the Christians. Amen. Most neglected yung Holy Spirit sa Trinity. At katotohanan po yan. Pero kung mapapansin natin sa Book of Acts, itong Book of Acts, hindi ito Acts ng Apostles. Ito'y Acts of the risen Lord and Savior Jesus Christ through the Holy Spirit working to the Apostles. That's power. Ibig sabihin, pwede pala akong magmahal. Pwede pala akong magmahal ng aking pamilya, ng aking kapatiran, ng aking church, ng aking kaaway. You know why? Because we have power. Amen? At hindi lang yun. Pwede pala akong magpatawad na kahit na ano gawin sa akin ng tao, unbeliever man, Kristiyano man, o ano man siya, na kahit na ano ginawa niya sa akin, pwede pala akong magpatawad. Tama po ba? Because you have power. Salamat sa Panginoong Diyos na nasa langit. Pwede pala ako magpakababa sa mga taong nagmamataas sa akin. Pwede pala ako magpakababa sa mga taong nagpapakababa sa akin sapagkat bakit? Because I have power. We have power to live humbly, to live in humility. Alam niyo po ang kasalanan ng Kristiyano sa ngayon. At hindi napapansin ng Kristiyano. Idolatry and pride. Yan ang malaking katotohanan. Kaya multitude sa Bible na sinasabihan ng Kristiyano na magpakababa. Sa Old Testament, maging sa New Testament, sinasabihan tayo. Ibig sabihin, magagawa natin ang mga bagay na ito dahil tayo'y may kapangyarihan. At ang kapangyarihan natin yung banal na espiritu na dapat lalabas ka ng bahay mo, dapat puspos tayo ng banal na espiritu. Magtatrabaho ka, dapat puspos ka ng banal na espiritu. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin mo, dapat yung banal na espiritu, lagi tayong filled with the Holy Spirit. And I believe, ang kalooban ng Diyos, hindi usapin. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi usapin. Alam niyo po kung bakit? Because we are filled with the Holy Spirit. Amen. Kaya ko palang gawa ng mabuti yung mga tao na gumagawa sa akin ng hindi maganda. Kaya ko palang gawa ng mabuti yung mga tao na gumagawa sa akin ng mabuti. You know why? Because we have power. Pwede pala akong mamuhay sa katotohanan. Sa araw-araw ng aking buhay. Pwede tayong mamuhay sa araw-araw sa katotohanan. Bakit po? Because we have power. Ang sabi ng Biblia, isa sa titulo ng banal na espiritu, He is the Spirit of truth. Kahit pala may kabalisaan ka, kahit pala may kaguluhan ng isip mo, kahit ikaw ay bagabag sa araw-araw, pwede ka palang mamuhay ng may kapayapaan. Pwede kang mamuhay ng payapa. You know why? Because you have power. And my question is this, kailan ka ba nag-pray na, Lord, fill mo ko ng iyong spirit.
sa araw-araw ng aking buhay. Kailan tayo nag-pray na umiyak tayo sa Panginoon na, Lord, please, mawala na ang lahat sa akin. Puspusin mo lang ako ng iyong banal na Espiritu. May napakinggan akong preaching. Isang Amerikanong pastor. Gusto niya yung presence of God. Pinagpe-pray niya. Ilang buwan, taon, hanggang sa dumating yung pagkakataon na napuspos siya ng presensya ng Diyos. Verse by verse, by verse, by verse. At yun yung gustong makita ng isang Diyos na nasa langit sa isang Kristiyano sa atin. Why? Because we have power. Our title is Christian's Power. Amen? Pwede pala tayong mamuhay sa araw-araw nang nasa katapatan. Kaya. You know why? Because we have power. Pwede pala tayong mamuhay sa kabanalan sa araw-araw ng ating buhay because we have power. That's the Holy Spirit. Ano ba yung holiness? Para ka lang naghihiwa ng gulay. Of course, magluluto ka, gugustuhin mo bang yung pagkain mo, merong bulok na nakahalo doon, tatanggalin mo yung bulok, and that's holiness. Ang Diyos inaalis sa atin yung marumi sa atin at magpatuloy tayo sa kaninisan at kabanalan. And that's holiness. And my question is this, talaga bang nagpapasok tayo sa kabanalan? Dapat ito yung hinahabol natin sa araw-araw. Yan ang goal ng Bible study upang yung Kristiyano may maging banal. Magpatuloy sa kabanalan. Hindi na mapakatagal pa. Medyo marami ito. 5 po ito. 5. Amen? Number 1. Dito ako sa verse number 8 ng Acts chapter 1, verse number 8. Sabi dito ng Bible, verse number 8. Sabi dito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Our number 1 is you have power to witness. Amen? Pastor, hindi naman ako matalino. Pastor, hindi naman ako well-versed. Hindi usapin yan. Sa pagso-soul winning, may 3 napaka-importante na bagay na dapat makamta natin. First, yung Holy Spirit. The second is the Word of God. And the third one is prayer. Hindi mo kailangan ng knowledge. Hindi mo kailangan ng wisdom. We need the Spirit of God to soul win. Amen? Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, malaya tayo mag-soul winning dito. Merong mga lugar sa mundong ito na hindi ka pwedeng mag-witness. Merong mga lugar sa mundong ito na hindi ka pwedeng mag-worship. Merong lugar sa mundong ito hindi mo pwedeng patotohanan si Kristo. We need Jesus Christ. And I thank God, malaya tayo makapag-worship. Alam niyo po ba, pagdating ng Panginoon, meron tayong mga mahal sa buhay na maaaring hindi ligtas. Paano to? Hindi naman ako marunong sa verse. Hindi mo kailangan maging magaling sa verse. Itong mga apostolo, hindi sila magaling sa verse, hindi sila well-versed. Pero they are filled with the Holy Spirit. Wala po akong tinapos. 3rd year lang po inabot ko, hindi ko pa natapos. Totohanan po ito. Pero salamat sa Espiritu ng Diyos. Sabi dito, and ye shall be witnesses, sabi dito, unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and on the uttermost part of the earth. Ibig sabihin itong mga apostolo, magiging witness sila sa buong mundo. And I thank God because of the apostles, through the Holy Spirit, nandito tayo sa church. Amen? Tayo yung mga bunga. Kaya tayo nandito. Ngayon, pupunta tayo rin sa Acts chapter 2. Kasi dito natin makikita kung ano yung wini-witness nila. Alam niyo po, ang katotohanan po, maraming nagwi-witness ngayon, hindi naman alam kung sino i-witness. I'm talking about yung mga kulto. Hayaan mo ba na yung mga mahal mo sa buhay, aakitin ng mga kulto at sila'y mapapahamak? Hayaan mo ba na yung kaligtasan ginawa ng Panginoong Jesucristo ay dinaragdagan? Bakit? Kasi merong mga religion, may mga Pentecostal, kailangan kasama ang baptism sa kaligtasan. Ay, nung narinig ko yun, kasi nag-share siya pinababayaan ko lang siya, nandun lang ako sa gilid. Pero nung sinabi niya, kailangan magpapatize, kaya sumagot ako. Sabi ko, mali yan. Kasi kung hindi ka kikibo sa ginagawa nilang mali, ibig sabihin nun, inaano mo sila. Hinayaan mo lang na patuloy na patutuan ng mali. Sabi po ng Bible, sabi niya gano'n, hindi sinabi ng Bible yan.
Isa lang ang sinasabi ng Bible, si Kristo ang kaligtasan, siya ang daan, wala na pong iba. Huwag natin dagdagan. Sabi ko sa kanya, kako, hindi ko po kayo, wala, maganda yung ginagawang soul winning ka. Pero pag dagdagan mo yung kaligtasan, mali yan. Ngayon, hayaan mo ba na yung pamilya mo maaakit ng mga religion na napakarami nila kuno, pero wala naman sa katotohanan? Verse number 24, sabi ng Bible, ito yung patotohanan. Sabi dito sa verse number 24 ng Acts chapter 2, whom God had raised up having, sabi dito, loose the pains of death because it was not possible that he should be, sabi dito, holden of it. Ika lang ha. Verse number 32, sabi dito, this Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. Kaya nga sinabi natin kanina, yung Book of Acts, ito yung pinatotohanan nila na si Kristo, na ipinako nila, na si Kristo, na pinatay nila, ay nabuhay muli. Alam niyo po, ibig sabihin kung bakit nabuhay. Alam ko naman, pinapaliwanag lagi yan ng pastor niyo. Pero ulitin natin. Ano yun? Na-defeat niya yung kamatayan. At kaya siya nabuhay. Bakit? Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, madidefeat ang kamatayan. Do you believe on that? Pinangako yan. Sabi ng Bible. Yun yung pinatotohanan ng apostles. Verse number 36, sabi dito. Therefore, sabi dito, let all the house of Israel know, sabi dito, assuredly, that God had made that same Jesus whom ye crucified, both Lord and Christ. Yun yung pinatututuhan nila. Kasi bakit? Sa mga Hudyo, bihira yung talaga may pagkakilala sa Panginoon. Kaya ito yung pinatutuhanan nila. Na ano yun? Na si Jesus na pinatay nyo, na si Jesus na pinarusahan nyo, na si Jesus na ipinako nyo, ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Verse number 37. Sabi dito, and he took him by the night, by the right hand, sabi, mali. 37. Now, sabi dito, then they heard this, they were pricked in their hearts, sabi dito, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Kaya sabi sa may verse number 30, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name, sabi ng Bible, of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. And then verse number 41, sabi dito, verse 41, then they gladly received his word, sabi ng Bible, were baptized. And the same day, sabi ng Bible, there were added unto them about 3,000 souls. Alam niyo kung bakit kayo nasa church ngayon? Dahil bunga kayo ng soul winning. Alam niyo kung bakit tayo nagpapatuloy sa church? Because bunga tayo ng soul winning. Hayaan pa natin na kumalat yung mali at yung katotohanan ay matakpan. We need to witness. Hindi mo kailangan ng katapangan, hindi mo kailangan ng karunungan, hindi mo kailangan ng knowledge. We need the Spirit of God na ma-filled tayo nito. And I believe, pag lumapit ka sa tao, pag Spirit-filled ka, kahit hindi mo buksan yung Bible, alam mo yung bibigkasin mo na mula sa banal na Espiritu. Kinakabahan po ako niyan. Pastor Ramil, salamat po. Thank you po. Yun yung tatlong kailangan first. Pag mag-soul winning tayo. Tingnan niyo po ito ha. We pray for wisdom. Hindi ko po minamali na nanalangin kayo ng wisdom. First nating ipag-pray, Lord, please fill me with your Spirit. And then dala mo to. Kasi bakit? Ito yung katotohanan. Ito yung katotohanan. Nandito yung kaligtasan. Nandito yung tunay na Kristo. And then of course, prayer. Amen. At marami sa atin bunga ng prayer. And I thank God, hindi nagsawa yung nanay ko, hindi nagsawa yung kapatid ko, hindi nagsawa si Pastor Nay Paray pagdasal ako. Umiyak na ng dugo, bato ang asawa ko. Naku po. Kaya buti nang sabihin ko sa inyo kasi baka may malaman sa labas, ay yung ano na yan, naku, babaero yan. Totoo po yun. Pero dati po yun. That's the power of God. Bumabago ng buhay. Number 2. Number 1, power to witness. And then number 2, power to give. You have power to give. Amen? Ibig sabihin, ang isang Kristiyano may kapangyarihan magbigay. Not the Pharisees, nor the scribes, nor the Sadducees, nor the unbelievers, but the Christians. Giving is only for the true Christians.
Teka, bakit para sa Kristiyano? Para saan pa yung faith natin? Kaya kami faith. Kailangan itong faith ma-exercise through the Holy Spirit. Amen? Kaya tayo nagbibigay sa mission, kaya tayo nagbibigay sa church. You know why? Because you are a Christian and you have power to give. Verse number 44. Sabi ng Bible. Verse 44. And all that believe, maliwanag. And all that believe were together and had all things common. Ano ba yung had all things common? Yung pag-aari ko, pag-aari nyo rin. Yung pag-aari ng isa, pag-aari nating lahat. At sabi rito sa verse number 45, and sold their possessions. Pwede ka palang magbenta ng property, pwede ka palang magbenta ng gamit, pwede ka palang magbenta ng kahit ano na meron ka para sa gawain ng Diyos. Mayaman ba to? Walang sinabi yung Bible na rich ito. Kasi pag ang Bible sinasabi niyang rich, nilalagay. And I believe ito yung mga tao na sakto lang. Hindi ko sinabing mahirap. Kaya yung giving para sa ating lahat itong Kristiyano. Kaya huwag tayo mamangha kung meron na naman offering. Huwag tayo mamangha kung magtatay sayo. Huwag tayo mamangha kung may faith promise. Huwag tayo mamangha kung meron mga giving. Kasi bakit? Because you are a Christian. And you have power to give. Alam nyo, minsan ang nagigiusapin lang yung giving, pag pumasok yung sarili natin. Pag pumasok yung sarili natin, hindi ko lang, pinagtrabuhan ko to eh. Di ba? Pwede ka pala magbenta ng property para sa gawain ng Diyos. Ulitin ko, sinabi ng verse number 45. Alam nyo ba na lahat ng ginagawa mo para sa church, para sa pastor, para sa kapatiran mo, para sa mga missionaries, ginagawa mo yan sa Diyos. Gusto mo, basahin natin? Sige, basahin natin. Actually, hindi kasama to sa outline eh. Punta tayo sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Alam niyo po, sa preaching, ang kalaban talaga oras. Kaya kailangan madaliin ko po ito. Oras ang kalaban. Amen? Verse number 35. Sabi dito, for I was an hungered, and ye give me meat. I was thirsty, and ye give me drink. Sabi ng Bible, I was a stranger, and ye took me in. Naked, sabi ng Bible, and ye clothed me. Sabi dito, I was sick, sabi ng Bible, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Teka lang, sabi dito mga apostolo, verse number 37, sabi dito, then shall the righteous answer him saying, Lord, when so we thee unhungered and fed thee, or thirsty and gave thee drink, when so with thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee, or when so with thee sick or in prison and came unto thee. Lord, hindi ka naman nakitang nakulong. Hindi ka namin nakitang nagutom. Hindi ka naman nakitang nauhaw. Hindi ka naman nakitang walang damit. Hindi ka naman nakita namin may karamdaman. Pero ang sabi rito, verse number 40, ito yung pinaka-importante rito. And the king shall answer, sabi rito, and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done, sabi rito, it unto one of the least, sabi rito, of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Kaya pag nagbibigay ka sa church, kay Lord ka nagbibigay. Nagbibigay ka sa missionaries, kay Lord ka nagbibigay. Nagbibigay ka para sa ating pastor, nagbibigay ka sa Panginoon. Nagbibigay ka sa kapatiran mo, nagbibigay ka sa Panginoong Diyos na nasa langit. Kaya ang giving hindi yan usapin. Walang amen ha. Ang giving hindi usapin. Kasi bakit? Ginagawa mo yan sa Panginoon. Alam niyo po, nung may trabaho ko, okay lang magbigay na magbigay. Pero pag wala ka ng trabaho, di ba? Teka lang, paano ba gagawin ko? Sabi ko sa kanya, sige lang, maglista ka ng faith promise. Alam niyo po, naglista niya ng faith promise, naarkila yung sasakyan, sunod-sunod. Hindi lang yun, pag halimbawang na-invite ako, kasi sinasama ako ni Pastor, may love gift din ako. Nung Wednesday po, hindi man ako nagsalita, may love gift ako. Ano tinutukoy na ito? Once na ikaw, bless mo yung mga pastor, naniniwala ako, ibe-bless ka ng Panginoong Diyos na nasa langit. Ang dami pong magagandang buhay na pastor. Isinuko ang lahat. Pray for your pastor and support them.
Dahil hindi nyo alam yung kanilang daladala. Ako nga lang po, ilan lang po yung mga member ko doon sa Hong Kong at saka doon sa Macau. Piriin nyo, meron ka member talaga na minsan uunawain mo. Di ba? Mas lalo kayo, ang dami nyo. Kaya mas dapat higit na ipanalangin nyo ang inyong pastor. Higit na panalangin nyo yung pamilya ng inyong pastor. And then pag-pray nyo yung bawat isa. Kasi bakit? Wala namang ibang susuporta sa pastor, kundi yung niligtas ng Diyos na nilagay dito. And I thank God, naging bahagi po ako dito sa La Loma. Alam niyo po, minsan nanonood lang ako, pero hindi ko iniisip na makapagsalita po dito. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ngayon sa giving, kailangan natin yung faith. Kasi sabi ng Bible, all things are possible to them that believe it. Pag may faith, pag ginamit mo yung faith, walang imposible. Kahit malaki, kahit ano, ibibigay natin. Kasi bakit? Because meron tayong faith. Pangatlo, ito napaka-importante sa church nito. You have power to unite. Alam niyo po, may mga programa sa atin. May mga programa. Pero maliwanag yung mensahe. Kasi bakit? Basahin natin. Verse number 42. Sabi ng Biblia sa verse number 42 and verse number 41. Sabi dito, basahin natin verse number 41 and verse number 42. Nakita natin dito yung kanilang pagkakaisa. No? Napaka-importante ng pagkakaisa sa loob ng church. Sabi ng verse number 41, sabi dito, verse 41, then they that gladly receive His word, sabi ng Bible, were baptized, and the same day were added unto them, sabi dito, added unto them about 3,000 souls. Ibig sabihin, yung talagang mga tumanggap, yung talagang nanampalataya, binautismuhan, at idinagay ito dito sa mga kapatiran. And they continued steadfastly. Sabi ng Bible, in the apostles' doctrine. What is the apostles' doctrine? That is spiritual truth. That is spiritual truth. Apostles' doctrine, sabi dito ng Bible, verse 42, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer, sabi ng Bible, verse number 46 and 47, then they continuing daily with one accord in the temple. At sabi dito ng Bible, and breaking bread from house to house, they eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as I should. Ngayon, ano yung mga nakita natin dito? Of course, yung mga nakita natin dito, they grew together. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Hindi lang yun. Sabi dito, they fed upon the word together. Ano po? Sabi sa verse number 42, says, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Wala pang word of God po noon. Pero lahat na nanggagaling sa bibig ng apostolo, yan ay mula sa banal na Espiritu. At ang sabi ng John chapter 14, verse number 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, which is come upon you, He shall be, sabi ng Bible, is come upon you, sabi doon, He shall teach you all things. He shall teach you all things. Ano yung all things na yun? Of course, lahat ng bagay sa Panginoong Jesucristo. And bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Yun yung layunin ng banal na Espiritu. Ituro niya ng ituro ang Panginoong Jesucristo. At hindi lang yun, yung salita ng Panginoon. Sabi rito, they fed upon the word together. Sinabi yan ng verse number 42. They spent much time together. Yung salitang fellowship. Importante yun. Sometimes dumarating yung pagkakataon, teka, pahinga ko na itong linggo. Sometimes inaabot pa ako ng gabi sa church. Alam niyo po kung bakit? Yung fellowship, isa yan sa pakikisa sa ating kapatiran. At napaka-importante yan. Pag namatay yung fellowship, mamamatay yung prayer. Pag namatay yung prayer, mawawala tayo sa church. They spend much time together. Alam niyo po, pag nasa church ka, kahit sabi mong madaling araw ka umuwi, kahit pagpasok mo sa trabaho, mas malakas ka pa kaysa dati. Kasi bakit? Dahil ibinigay mo ang lakas mo sa Panginoong Diyos na nasa langit. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kahit sabi mong kulang tulog mo, iba pag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. At hindi lang yun. Yung breaking of bread, they remember the Lord's death together. Ito yung puso ng kanilang pagsamba. They prayed together.
At sinabi yun ng binasa nating verse number 42. Kaya gaya nung announcement kanina, yung prayer meeting, alam niyo ba napaka-importante nun? Kung halimbawa ako nanghihina, may nagpe-pray para sa aking kapatiran. Do you believe in prayer? Prayer is powerful. O, dapat magbigay tayo ng panahon. Kahit malayo ka. Alam niyo po ba yung Hong Kong at saka Macau? Napakalayo. Mabiyahe kami ng 1 oras mahigit. Pagdating namin sa Hong Kong, kulang 1 oras yung biyahe. Pagdating namin sa Hong Kong, babiyahe pa kami. And I thank God sa aming pastor. Hindi siya nagsawa. Alam niyo po yung ano namin, yung expenses namin sa loob ng isang linggo lang, isang Sunday lang. Inaabot sometimes ng 170, 340, 510. Wala pa pong pagkain yun. 510 pataka, time is 7. Kaya please pray niyo po kami kasi sabi ng pastor namin, sige try natin ng 1 year ito. Ang dami pong ligaw na kaluluwa sa Macau at sa Hong Kong. Ang dami kayang pamilyang nasira. Ang daming pamilyang nasira. Mahirap sa mag-asawa magkaiwalay. Hindi tukso ang sumira, ang dyablo ang sumira ng buhay ng mag-aasawa. At yun yung isang purpose namin doon, na itong mga kababaihan doon, itong mga kalalakihan doon, alam niyo ba marami doon, pagka kahit may asawa, binata sila. May asawa dalaga. Yung pala dalan-dala na. Meron kaming isang kapatiran doon, meron siyang boyfriend. Pero nung na-save siya, nung madabaptay siya, nagpatotoo sa akin, naiyak ako eh. Kasi bakit? Alam niyo po, brother, ganito po yan eh. Meron po talaga akong boyfriend eh. Ganito, ganon. Pero alam niyo po, iniwalayan ko na siya. Maraming buhay ang nasira. Alam niyo po, hindi porkit OFW mayaman. Ang dami kayang OFW, palagay natin sa 100%, maaaring 50% dito nasira yung buhay. Ano ba yung nasira yung buhay? Nagkahiwalay mag-asawa. Sino magsasuffer? Yung anak. Kaya, please, pag-pray niyo po kami. Ang purpose natin dito, masave yung tao at especially maayos yung pamilya. At ito yung pinakauli. Sabi rito, they rejoice together. Sinabi ng verse number 47. Praising God, sabi doon. Basahin natin, verse number 47, 47, sabi dito, praise, 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness, sabi dito, and singleness of heart. Verse number 47, praising God, having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Minsan, baka mamaya, kaya wala nang galak yung Kristiyano. Baka na-feel na tayo ng sarili natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo sinave ng Diyos para ma-feel ng sarili natin. Sinave tayo ng Diyos para ma-feel tayo ng Holy Spirit. And I believe, pag feel ka ng Holy Spirit, gaya ng sinabi natin kanina, hindi usapin ang pagsunod sa Diyos. Pangapat, you have power to victory. Ang disenyo ng Diyos sa Kristiyano ay hindi yung para tayong matamlay, para tayong malungkot, para tayong lulugo-lugo, para tayong balisa, para tayong bagabag. Ang disenyo ng Diyos sa atin is yung katagumpayan. Kasi bakit? Bakit natin nasabi yan? Si Peter, nung ang Panginoong Jesucristo namatay, di po ba, nalungkot sila. At nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo, nag-decide si Peter sa chapter 21, let's go fishing. Of course, dahil siya yung leader, sasama lahat sa kanya. Ano nauna kay Peter? Nauna kay sa kanya yung sarili niya. But dito sa Acts chapter 2, sabi ng Biblia, nung sinabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse number 8, natatanggap sila ng banal na Espiritu at ito yung magiging kapangyarihan nila. Sabi rito sa Bible, ito bakit hindi victory? Verse number 41, sabi rito, then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls.
one day, 3,000 souls. Yung makapag-win ka ng isang kaluluwa, 2 kaluluwa, 3 kaluluwa, 4 na kaluluwa sa isang araw, that's victory. 3,000 souls yung nawin nila. And that's victory. Amen? Meron tayong power to victory over ourselves. Amen? Over sin. Over Satan. Bakit? Because sabi ng Bible, na tayo sa 1 John chapter 4 verse number 4. 1 John chapter 4 verse number 4. Sige po. Basta tayo sa 1 John, ye are of God, little children, have overcome them. Bakit? Because greater is He that is in you. Ibig sabihin, yung nasa iyo ay dakila. Ibig sabihin, dakila kay saan? Sabi dito, that is of the world. That is in the world. Ibig sabihin, yung nasa iyo mas dakila. Sino yung sinasabi sa the world dito? Si Satan. Kaya ang disenyo sa atin ng Diyos magtagumpay. Nababalisa tayo pero hindi tayo matutulog ng balisa. Nalulungkot tayo pero hindi tayo matutulog ng malungkot. Kasi bakit? Ang disenyo sa atin ng Diyos is to victory. Because you have power. That's the Holy Spirit. Remember sila Apostle Paul? Diba? Sinaway lang ni Apostle Paul yung nasa bata, yung mga evil spirit o familiar spirit o unclean spirit. Ano sabi ni Apostle Paul? Umalis ka dyan sa bata. Alam mo, ginawa kasi pinakikinabangan nila yung bata eh. Binaligtad si Apostle Paul doon sa mga magistrate, kung ano sinabi. Kasi ganun ganito, ganun ganon, naparusahan sila. Saka nakakita, nagsabi ka lang ng katotohanan, naparusahan sila. At ikinulong sila. At hindi lang sila nakakulong, pati yung kanilang paa nakapiit. Pero ano ginawa nila? They sang praises to God and pray. And that's victory. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, when I am weak, then I am strong. Kaya mga minamahal ko, ang design ng Diyos sa atin is to victory. You have power to victory. Ang tanong, kumusta na ba yung sarili natin? Alam niyo ba na many times binanggit ng Panginoong Hesukristo mismo sa Book of Gospel, I came down from heaven not to do mine own will. At multitude sa Book of John, sinabi yan. Na ang Panginoong Hesukristo, ang layunin niya rito, bukod siya ay talagang hain ng Diyos, siya yung lamb na pinadala ng Panginoon dito sa mundong ito, ang isang layunin niya, gawin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba sa Matthew chapter 4, isang gustong mangyari ni Satan doon. Gumawa ang Panginoong Hesukristo ng hakbang nang hindi nalalaman ng Ama. Kaya kung mapapansin mo, ang sabi niya ron, it is written, it is written, it is written. Ano ginawa niya? Anong ibig sabihin nito? Walang nilabag ang Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Ama. Kaya mga minamahal ko, alam niyo po, may mga napuntahan akong church, pero dito po, nakita ko yung tinatawag na napakalaki nung suporta. And that's victory. Kasi bakit? Ang daming pastor ang matutulungan nun. Ang daming workers na nagsuko ng buhay, merong mga engineer, merong mga maaring may law, maaring may mga doktor, mga nurse, isinuko yung buhay para sa Panginoon. At walang ibang magsusupport sa kanila, kundi yun niligtas ng Diyos. Alam niyo po, kinukuha ko ng ABS-CBN. Pero hindi ko tinanggap. Huwag niyong paniwalaan yun, hindi po totoo yun ha. And then lastly, ulitin ko, bago tayo matawa, we have power to victory over self, over sin, and over Satan. Why? Because greater is He that is in you. And then lastly, nako po, napaka-importante nito. Napaka-importante nitong huli. Power to continue. Para sa bago lang ba ito? Na Kristiyano? Of course not. Para sa mga matatagal ba na Kristiyano ito? Of course not. Pwede.
Pero itong continue is para sa lahat ng Kristiyano. Amen? Alam mo niyo ba, sa Book of Acts, 13 times binanggit yung salitang continue. At dito sa Acts chapter 1, binanggit yung continue. Yung mga believers, kasama si Mary, they continue in prayer, sabi ng Bible. At basahin natin dito sa may verse number 41, verse number 42, sorry. Verse number 42, sinabi dito, verse 42. Sabi dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. They continue in what? In spiritual truth. At sinabi yan sa may verse number 46, and they continuing daily one accord in the temple. What is the temple? That's the house of God. Ibig sabihin, ang disenyo ng Diyos sa ating lahat ay magpatuloy, na magpatuloy, na magpatuloy. Kalimutan natin salitang quit kasi bakit? Ang Panginoong Jesucristo, ibinigay yung buhay niya. Hanggang kamatayan, sinabi niya, sabi ng Biblia, bago siya mamatay, it is finished. Now as Christians, dapat yung salita na quit hindi mangyari sa atin kasi bakit? Hanggang kamatayan maglilingkod tayo. Hanggang kamatayan magbibigay tayo, magpapatuloy sa pagbibigay. Hanggang kamatayan magpapatuloy tayo na patotohanan ng Panginoong Jesucristo. Hanggang kamatayan magpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Hanggang kamatayan, magpapatuloy tayo sa nais ng Diyos sa bawat buhay natin. Kasi bakit? Maraming mga Kristiyano, konting pagsubok lang eh. Di ba? Nilagnat lang, hindi na nag-church. Pambihira yan. Sumakit lang yung ipin, hindi na nag-church. Di ba? Kalabang ko talaga yung oras eh. Totohanan po ito. Ang katilang na nalamunan, hindi na nag-church. Pero yung pastor na mangangaral, hindi nila alam, may kabigatan sa kanyang puso. May karamdaman. Pero nagpapatuloy yung pastor to encourage ang bawat isa na magpatuloy din tayo. Ano mang karamdaman meron ka, mag-church ka. Nakakaya naman doon sa mga mas may edad na hindi na makalakad, nasa church. Tapos ikaw, masakit lang ang ipin mo, hindi ka mag-church. Kahit sabi mong bagong bunot yung ipin mo, mag-church ka. Amen? Pambihira naman, magpapabunot ka ng ipin yung araw ng gawain naman. Diba? Hindi ko na po matiis eh. O hindi mo pala matiis magpabunot ka, pero mag-church ka. Diba? Dito natin nabasa 2 beses sa isang chapter. Alam niyo po ba, pag paulit-ulit sa Bible, napaka-importante nito. And as Christians, importante sa atin yung word na continue. Sabi ng John chapter 15 verse number 9, as the Father had loved me, so have I loved you. Continue you in my word. Sabi ng John chapter 8, mula sa John chapter 8 verse number 31. John chapter 8 verse number 31. Ay hindi pala word, continue in my love. Sabi sa John chapter 15 verse number 9. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are ye my disciples. At importante yung huli. Indeed. Pwede naman sabihin ng Panginoong Jesucristo na ye are my disciples. Pero bakit nilagyan niya indeed? Kasi tayo nagpapatuloy sa salita ng Diyos. At yan ang pruweba na ang isang tao iligtas. Mahal niya itong salita ng Diyos. Sinusunod niya itong salita ng Diyos. Kahit saan hindi niya iiwanan ang salita ng Diyos. Amen? Diba? Continue in the apostles' teaching, that's spiritual truth. Continue in church. Sabi doon sa verse number 46, continue in the temple. Continue in my love. Paano ba mapakikita ang pagmamahal mo sa Diyos? Paano natin mapakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Sige nga, bibigyan ng premyo ni Pastor Ramil ang makakasagot ng tama. Hindi, joke lang po. Isa lang para mapakita ang pagmamahal mo sa Diyos. Sa John chapter 14, 3 beses binanggit yan, if He love me, keep my commandments. Verse number 21, hinulit yun. Verse number 22, sumagot yung apostles. And verse number 23, sinabi niya, ang nagmamahal sa akin, susunod sa kanyang salita. At hindi usapin ang pagsunod. Kasi bakit? Mahal mo ang Diyos. Alam niyo kung bakit tayo nandito? Sa church? For one purpose.
na maging masunurin tayo sa Diyos. Oh God, salamat po. Yung word na continue, huwag natin kalilimutan. Kasi isang araw manghihina ka. Hindi lahat ng araw malakas tayo. Amen? Hindi lahat ng araw masaya ka. Hindi lahat ng araw maayos. Dumarating yung araw na ikaw ay nababagabag, na ikaw ay nababalisa, na ikaw ay nag-aalala, na ikaw ay may dinadala. Pero wag mong kalilimutan yung salitang continue. Bago sila sa pananampalataya, pero they continue steadfastly in the apostles' doctrine. Continue in believing. Continue in repenting. Continue in serving. And continue in praising. Bakit? Alam niyo po, kung accomplishment ng pag-uusapan, wala tayong sinabi kay King David. Sino mapapagsabi dito sa accomplishment tatalunan si King David? Wala. Pero sabi ni King David, at all times, I will bless him. Meron man siyang pinagdadaanan, may biyaya man, wala mang biyaya, at all times I will bless him. His praise shall continually be in my mouth. Kaya mga minamahal ko, hindi po ako nagagalit. Nagpapaliwanag lang po ako. Kaya huwag nating kakalimutan, you have power to witness, you have power to give, you have power to unite, and you have power to victory, and you have power to continue. Sa ating close, we must be filled and guided with power from on high. Importante yan. Kasi mayroong pagkakataon, pumapasok yung sarili. At itong sarili ang nagpapahirap sa ating buhay Kristiyano. Amen na mahal ko, patuloy lang. Thank you po, Pastor Ramil. Bago ako mag-pray, mga minamahal ko, meron kang kapangyarihan. At gamitin mo ito. Let's pray. Oh Lord God, thank you sa inyong grace, sa inyong mercy. Salamat po. At naipangaral lang yung salita. Ang mensahe, tunay po kami may power. Power na mula sa inyo, which is yung banal na Espiritu. Thank you sa patotoo ng mga Laloma members sa pangunguna ng Pastor Ramil at kay Ma'am Laarni. And please, tulungan mo sila dito na magpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. At alalahanin namin lagi as Christians na meron kaming power. Gamitin ito, magpasakop dito, at maging filled, ma-filled po ng inyong power. Kaya habang nakayo ko ang lahat, tatawagin ko po ang inyong pastor, Pastor Ramil. Amen. Pwede tayong tumayo lahat at magkaroon tayo ng short invitation. So before we partake sa ating Lord's Supper, tingnan natin yung mensahe ng Panginoon at gumawa tayo ng pagpapasya. Kasi reminder ito, no? That is a promise sa Acts chapter 1 verse 8. Hindi iniwan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disciples nang walang comforter, nang walang guidance. Dinagay niya ang Holy Spirit. At kapag nasa sa yung Holy Spirit, ito yung mga power na pwede mo magawa. May kapangyarihan ka para maging patotoo, para makapag-witness. Tanong nga kanina, kung meron ka palang kapangyarihan na ganito, bakit hindi mo ginagamit? Kung hindi tayo nagwi-witness, hindi natin sinishare ang gospel at walang naliligtas sa patotoo natin o mga pag-share natin ang gospel dahil hindi tayo nagwi-witness o hindi tayo nag-share, ibig sabihin,
sayang yung ininvest sa'yo ng Panginoon na power because you are not using it for witnessing. Alam mo, kahit na magbigay ka lang ng gospel tracts, yung testimony ng isang doon sa ibang bansa na puro pagbibigay ng gospel tracts ang ginawa bet, and yet ang daming na save because of just giving out gospel tracts. Hindi ka marunong magsalita, pwede mong pakita yung verses sa Bible para mag-witness. Hindi ka kailangan maging matalino at maraming alam sa Bible. As long na alam mo lang kung paano ka naligtas, ano yung mga verses na ginamit sa'yo para i-share mo yung salita ng Diyos, mag-witness tayo. I think isa yan sa isang bagay na kaya maraming Kristiyano nanlulupaypay kasi hindi nagbabahagi. Of course, yung giving, may power tayo to give. Pastor, wala akong kakayanan. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka lang. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, sige lang. Magpo-provide ang Panginoon. Meron kang power to unite, power to encourage, power to become a blessing sa isang tao. Meron tayong power power to have a victory against sin. Okay? Hindi imposibleng, ako nakakalungkot no, meron ako naririnig ng mga ibang pastor. Nagsasabi, imposibleng maging banal. Bakit pa sinabi ng Panginoon yung be holy for I am holy? Hindi na raw yung calling ng Alam nyo, nagbibigay lang tayo ng excuse. Pasabihin ko sa inyo, kung meron mang kasalanan sa buhay natin, kaya mong ma-overcome yan. Kaya mong ma-overcome ang fornication sa buhay mo. Sa panahon natin ngayon, maraming tao, they are slave of fornication dahil nanunood ng malaswa. Sa cellphone, sa internet, kung saan-saan. Pero kaya mong ma-overcome yan kung magpipray ka lang. Merong lust in the flesh. Totoo yan. Naniniwala ba kayo na bawat isa sa atin mayroong lust of the flesh? Meron yan. Pero ito isang bagay lang. Meron kang Holy Spirit. Amen? Amen? And of course, kung meron kang Holy Spirit, hindi ka mag-quit. Wala akong senior na anything sa ating tagapagsalita. Sabi ko lang is mag-preach siya. Actually, hindi nga ako nag-request sa kanya ng any topic. Just to preach. Kataon lang na Lord Supper natin ngayon. But I pray na kung may pangungusap, alam ko, kilos na ito ng Holy Spirit na may ipaalala sa atin. Now, habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin because we are on the pag Lord's Supper natin. Why not i-ask mo sa Panginoon, Lord, give me victory through the Holy Spirit. Allow me to use this power. Yung power na binigay ng Panginoon to witness, power to sacrifice, power to encourage or unite, power to have victory in our life. Alam ko may mga bagay na pinaalala sa atin since Lord's Supper natin ito ngayon. If there is sin na ginagawa natin na hindi natin malampasan, huwag mong sabihin, huwag mong igamiting rason na hindi mo kaya, huwag mong i-excuse. Alam mo maganda, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I really need you na ma-overcome ang bagay na to. From time to time, marami na akong naririnig na nagsasabi, nag-excuse, later on bagsak. Later on alam niyo kung bakit? You never claim the power of God para magkaroon ka ng victory over sin. But yung pinag-aralan natin sa Sunday School, bandage breaker, you can break the bandage. You can be free from slavery ng sin. You can be free sa mga bagay na ginagawa ng pangalipin ng kasalanan sa iyo. Just say a prayer to God. Just be serious. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Lord, empower mo ako na mag-say no to sin. Pag-pray mo yan. And kung nakikita mo na nanlulupaypay ka, kung ikaw ay hindi tumuloy, ibig sabihin, sayang yung power of the Holy Spirit sa buhay mo because yung power na yan is tutulungan ka na mag-continue kahit anong nararanasan mong paghirap. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang.
If God is speaking to us this time, dahil meron tayong Lord's Supper, kung merong ipinagbagay na gamitin natin yung opportunity to pray, to ask for forgiveness. Pag-pray mo rin na mag-work ang Panginoon na maayos yung buhay natin so that if we will partake the Lord's Supper element, karapat dapat tayo. Kung meron mang mga bisita dito na hindi pa nakakakilala sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, by the way, hindi po ang pagiging miyembro ng Baptist ang magliligtas sa iyo. Nakakalungkot isang bagay ngayon na masyadong tinataas ang pangalan ng mga religion. Alam niyo, wag din tayo makiisa na tinataas yung Baptist pero hindi na tinataas si Kristo. Mas magandang itaas si Kristo kaysa ang pangalan ng reliyon. Amen? Amen? Itaas natin ang Panginoon at ipagmalaki natin na siyang Panginoon natin at wala tayong magagawa without Him. For without me, sabi ng Panginoon, He can do nothing. At kapag pag-uusapan ng kaligtasan, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Wala nang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoon. Sa 1 John chapter 5 verse 12, sinabi doon that he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So ang kaligtasan kapag nasa puso mo si Jesus Christ. So kung meron man tayong bisita ngayon na wala pang kaligtasan, ikaw ay bisita ngayon, kaibigan, ang kailangan mo si Jesus Christ. Now, sa mga taong lumaki sa church, kabisado nyo yung gospel. Kahit kabisado mo ang gospel, kahit marami ka nang na-lead na tao para sila ay masave, it doesn't mean na save ka kung wala kang personal relationship sa Panginoon. Kung hindi mo alam kung kailan ka na-save, walang crystal clear ng salvation sa iyo, walang working ng Holy Spirit, walang palo ng Panginoon sa buhay natin. Church, hindi ibig sabihin Kristiyano magulang mo, Kristiyano ka na. Hindi ibig sabihin matagal ka ng miyembro ng church, ligtas ka na. Magkakaroon ka lang ng kaligtasan kung tinanggap mo si Jesus Christ. At hindi kahihiyan, ulitin ko to, hindi kahihiyan na aminin natin kung hindi talaga tayo ligtas. At hindi kawalan kung tatanggapin mo talaga ang Panginoon bilang tagapagligtas. Mas maganda ng paulit-ulit natin sasabihin to. Alam niyo kung bakit? Baka one day mag-rapture. One day mag-rapture. Baka may maiwan talaga. Kaya nga sabi ni Pastor Ruben, huwag ka magligtas-ligtasan. Kasi walang langit-langitan. Ang meron, dagat-dagatan. Amen? Amen? Wala tayong mas maganda na yung tiyak. Huwag nating laruin ang kaligtasan. Tiyakin mo na bago ka pumikit ng huling pikit. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng huling pikit na yan pero alam ko, malalaman natin alam mo yun kapag pipikit ka na yung alam mo yung hinahabol mo na yung hininga mo. Alam mo yung pagod na yung katawan mo. Alam mong i-give up mo na yung flesh mo. Pag pumikit ka, ibig sabihin, yung Hebrews 9:27 mangyayari na sa buhay mo. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Once na pinikit mo yung mata mo, that is the appointed time, haharap ka sa Panginoon, wala ka ng pag-asa kung ano magiging pagpapasya dahil tapos na yung opportunity mo to choose the Lord Jesus Christ for your salvation. Mangyayari lang yun habang buhay ka. Kaya kung meron man dito, pwedeng pakiyuko ulo, pakipikit ang mata. Kung meron man dito na hindi paligtas, wala ka pang katiyakan ng buhay na walang gan, why not? Taas mo ang kanang kamay mo. Gusto lang kitang i-lead sa panalangin. O gusto kong merong mag-share sa'yo clearly kung paano po tanggapin si Jesus Christ sa puso mo bilang tagapagligtas. Meron ba dito? Taas mo ang kanang kamay mo. Meron ba dito? O kamay niya. Kamay niya. Okay? At wala rin hindi rin to nakakahiyan Okay, may mga member tayo sa church, matagal na naging member sa church. I think last week or 2 weeks ago, binaptize.
Because sabi niya, Pastor, hindi pa talaga ako saved ng ganitong date. Kasi ito yung sinabi niya. And I pray nag-lesson sa atin to. Na-accept lang sa church pero walang nag-disciple sa kanya. Walang nagpaliwanag, walang nag-check ng salvation, walang nag-assurance ng salvation. And habang nakikinig siya sa mga messages, habang nakikinig, kinausap siya ng Panginoon, na hindi pa niya talaga tinanggap ang Panginoon during that time, kundi meron siyang specific time na tinanggap niya ang Panginoon. And that time, sinabi niya, ito talaga, Pastor, yung aking kaligtasan. At siya ay nabaptize. Hindi ko alam kung 1 week ago or 2 weeks ago. Pero walang masama at hindi nakakahiya na ayusin natin. Tiyakin natin ang kaligtasan natin. Amen? 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 It might be na meron din tayong ngayon dito sa church na ganyan. Walang masama dyan. Makakarinig kayo ng mga testimony that even Bible college nasa-save during their Bible college time. Si Pastor Enrile gagraduate na bago na-save. May pastor's wife na na-save. Pastor's wife na siya pero na-save. May pastor Pastor Stepona, nung siya ay nagwi-witness as a staff worker, nagwi-witness kila Pastor Tokero, habang nagwi-witness, sabi niya kila Pastor Tokero, ewan ko sa inyo, pero ako magpipray, tatanggapin ko ang Panginoon. That time siyang nag-witness, siya ang nag-pray to receive. Alam mo yan kapag ang Holy Spirit ang nag-speak. Ibang-iba talaga ang power ng Holy Spirit. Kasi pwedeng may knowledge ka pero pag walang working ng Holy Spirit, alam niyo yun, pwede ka magpanggap, ang daling magpanggap, pero ibang-iba talaga kapag ang Holy Spirit, temple ka. May makikita kang changes. Amen? Amen? So pag-pray mo yan, Lord, bakit hindi kita ma-experience? Bakit hindi ko nararamdaman ng Holy Spirit? Tanungin mo yung sarili mo. Talaga bang ligtas ako? Sasagot ang Panginoon through your devotion. At huwag mo ikahiya kung kailangan mong gawin yung pagpapasya. Amen? Amen? Okay? Sige, so tayo po'y manalangin at habang nananalangin ako, magkaroon na rin tayo ng special time to prepare. So habang nakatayo, mag-pray na rin tayo. Silently before I pray, mag-pray tayo, ihanda natin yung sarili natin for the Lord's Supper. Ang Lord's Supper natin ay close, walang D, ibig sabihin, ito ay para lamang, pag sinabi natin na may D, may lahat ng mga member lang ng Laloma Baptist Church. Pero close ito na walang D, ibig sabihin, pwedeng mag-partake ang kapwa natin save and baptize na nasa Bama. Okay? Bama. Ibig sabihin, pwedeng mag-partake si Ma'am Wenny as a missionary. Pwedeng mag-partake sila, missionary Jonathan. At yung miyembro ng total ang mga kamangyanan ay miyembro ng Laloma Baptist Church. But if you are a attender at hindi ka pa save and baptize sa Laloma, huwag ka muna mag-partake. Okay? Pastor, save na ako pero hindi ka pa baptize, huwag ka muna mag-partake. Dapat save and baptize. Okay? Save and baptize. Okay? So, sa mga bisita po namin, panoorin nyo lang po yung ginagawa namin because this is a holy for us na i-observe ng aming Lord's Supper. So, pwedeng pa kayo kung ulo pakipikit ang mata, silently just pray some regarding sa ating pagpiprepare. Then magkakaroon ako ng panalangin.